Hindi makapaniwala si Roxanne na siya ang ibinayad ng ama bago ito namatay sa pagkakautang nito sa mga Moravilla. At paglipas ng 3 taon ay dumating si Alex Moravilla upang singilin ang pagkakautang na iyon. Ang pagpapakasal niya kay Alex ang kabayaran. Hindi siya papayag anuman ang mangyari. Kung katawan niya ang kailangan ni Alex ay bibigay niya. Huwag lamang makulong ng habang buhay sa piling nito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na tiyak na ating kakikiligan. Hindi ako naniniwala sa long engagement, Roxanne. Wika nito, still catching his breath. Isa pa, ang tagal ko nang gustong maging magkasintahan tayo. Ikaw lang ang nagpatumpik-tumpik. Tapos ngayon ay gusto pa ng tiya mong papuntahin ka ng Maynila? Wala pang 1 buwan mula nang maging magkasintahan tayo tapos magkakahiwalay na? 1 buwan lang, Rob, at samantalahin mo ang pagkawala ko at sikapin mo makahanap ng trabaho para pagbalik ko ay wala nang maidadahilan ng tiya na naayawang ka, aniya dito. Sandaling hindi kumibo ang binata pagkatapos ay hinawakan ang palad niya. Hindi suliranin iyon, Roxanne. Tiyuhin ko ang may-ari ng malaking hardware sa bayan, di ba? Matagal na akong inaalok noong tauhan ng tindahan at sumisweldo ako bilang manager. Nagkibit ng mga balikat ang dalaga. Kung sa bagay ay alam niyang pinsan ng ama ni Robert ang may-ari ng pinakamalaking hardware sa bayan nila. Gusto kaya hindi nga magiging problema ng binata iyon. Ang ipinagtataka lang niya ay kung bakit binibitin-bitin nito ang pagtanggap sa trabaho. Naputol ang pag-isip niya nang muli siyang kabigin ng binata at hagkan. Umiwas siya sa pagkakataong iyon. Please, Robert, baka malabasan tayo ng Tia Pilar. I can't help it, Roxy. You're so sweet. Sana'y akin ka na. Patuloy ni Robert na muli siyang akmang yayakapin. Kumawala siya mula rito at tumayo. Pagkasal na tayo ay magagawa mo ang lahat ng gusto mong gawin, Robert. Banayad subalit determinado niyang sagot. Napakatipid mong bumigay. May himig ng tampo ang tinig nito. Ayoko mabuntis na walang asawa. Halik lang mabubuntis ka na? Oh, come on, Robert. Alam mong hindi lang halik ang mangyayari pag pinayagan kitang gawin ang gusto mo sa akin. Hindi pa nangyaring nagkasama tayong hindi lumilikot iyang mga kamay mo. Pakiwari ko ba ikaw ang Egyptian dancer na maraming kamay? Nagbibiro siya at nanunukso pero sa liwanag na nanggagaling sa veranda ay nakita niyang napiko ng kasintahan. Daig mo pa ang tao sa una. Kahit kailan ay wala akong natatandaang hinalikang kitang bumigay ka ng tuloy-tuloy. Lagi nang may reservation. Hindi tulad ng dati mong girlfriend na si Carol, ganun ba? Balik niya rito. Nagkibit na mabalikat si Robert. At least pinatunayan niyang mahal niya ako. Anyway, bakit ba natin pag-uusapan si Carol? She's a thing of the past. Ikaw ang mahalaga sa akin ngayon. Muli nitong suyo sa dalaga. Pagkatapos ay biglang kumislap ang mamata. Kung talagang pagbabakasyonin ka ng tiya mo sa Maynila ay sasama ako, Roxanne. Sasama? Sa palagay mo ba ay papayag si Tia Pilar noon? Kung malalaman niya ay hindi. Patuloy nito sa nabuong plano. Ano ang ibig mong sabihin? Magkita na lang tayo sa bus at pagdating natin sa Maynila ay magkasama tayong mamamasyal, diba? Kung sa bagay, sang-ayon niya. Ano bang gagawin niya sa Manila kung nag-iisa lang siyang mamamasyal roon? Halika na nga sa loob at baka lumabas ang Tia Pilar. Nagpahinuhod si Robert. Buwang plano na makakasama ang dalaga sa Manila. At pagdating doon ay walang Tia Pilar na makakasagabal sa gusto nitong mangyari upang mapapayag na mapakasal si Roxanne sa kanya. Pagpasok ng dalawa ay nakita ni Roxanne si Pilar na may kausap sa telepono. Agad itong nagpaalam sa kausap nang masulyapan silang papasok. Magpapaalam ka na ba, Robert? Wika nito na nakataas ang liig sa pagkakatingin sa binata.
Tumim ang anyo ng binata bagaman tumango. Ganoon na nga ho, pinisil nito ang palad ni Roxanne at nagpaalam sa kasintahan. Sinong kausap ninyo, tiya? Tanong ng dalaga nang makaalis si Robert. Ang kaibigan kong siya mong tutuluyan sa Manila. Sagot nito na umiwas ng tingin. Tara nang maghapunan. Sasalubungin ka sa istasyon ng bus sa Maynila, Roxanne. Ani Pilar nang nasa terminal na sila. Ang kaibigan ba ninyong ito ay lalaki o babae, tiya? Tanong ng dalaga. Hindi malaman ni Pilar kung paano nito sasagutin ang tanong. Lalaki ang kaibigan ko, iha, pero hindi ako nakasisiguro kung babae ang sasalubong sa iyo. Bahagyang nagdikit ang mga kilay ng dalaga. Kilala ko ba ang kaibigan ninyong ito, tiya? At saka hindi ba nakakahiya sa kanya ako tutuloy? Bago pa nakuhang sumagot ni Pilar, ay nalingunan nito ang aircon bus na sasakyan ng dalaga na palabas mula sa garahe. Nakahinga ito ng maluwag. Mabilis na tumayo at dinampot ang maliit na maleta ni Roxanne. Ayan na ang bus, Roxanne. Halika at sumakay ka na. Nagpatiuna itong salubungin ang bus kasabay ng ilang mga pasahero. Teka, tiya, paano ko siya makikilala? Pahabol na tanong ng dalaga. Kilala ka niya at lalapitan. O sige na, halos ipagtulakan ni Pilar ang pamangkin sa pagpanhik ng bus. Hindi na nakapagtanong pang muli si Roxanne dahil ang mga pasahero nang gustong pumanhik sa bus at nakaharang siya. Pumanhik na siya at kinabahang hinanap na mamata si Robert dahil baka mamataan ng tiyahin. Nang umandar ang bus, ay saka palang umalis ng terminal si Pilar. Nakasakay na siya ng tricycle nang mapunang huminto sa di kalayuan ng bus. Wala sa loob itong lumingon at isang lalaki ang kilalang-kilala nitong nagmamadaling sumakay ng bus. Tumiim ang mukha niya at akmang hahabol pero nagbago ang isip. Tinungo ang opisina ng local telephone company. Sa bus ay tumabi kay Roxanne si Robert. Hindi ka ba nakita ng tiya Pilar? Nagalang ang tanong ni Roxanne dito. Paalis na siya ng lingunin ko. Nakangising sagot nito. At saka kung makita man niya ako, may magagawa pa ba siya? Tumanaw sa labas ng bintana ang dalaga. Minsan man sa buhay niya ay hindi niya nagawa ang ganito, ang maglihim sa tiyahin. Pagkatapos ay muling bumaling sa katipan. May sasalubong sa akin sa istasyon ng bus, Robert. Ano? Nabitin sa ere ang bag nitong ipinapanhik sa baggage grill. Sino? Hindi gaanong nilinaw ng tiya Pilar. Sa kanila ako tutuloy. Anak ng mura ng binata na ikinangiwi ng dalaga. Padabog na isinaksak ang bag sa lagayan. Hindi maaari iyan, Roxy. Paano tayo magkakasama? Di dumalaw ka sa bahay ng kaibigan ng tiya, siguro naman ay hindi ako pagbabawalang tumanggap noon ang bisita. At marahil ay katutuwa pa noon na may makakasama ako sa pamamasyal. Kung sa bagay, medyo huminahon si Robert. Sino raw ba ang kaibigang ito? Beats me. Nagkibit siya ng mga balikat. Hindi ko na itanong dahil lumalabas na ang bus. Another old male friend perhaps? Amused na sagot ni Robert na inakbayan ang dalaga. Nagpaubaya si Roxanne at hindi na sinabi sa katipan na lalaki ang kaibigan ng tiyahin. Marahil ay matandang kaibigan din ng daddy niya noong nabubuhay pa ito. Siguro ay mag-asawa ang sasalubong sa kanya. Humilig siya sa sandalan at inihanda ang sarili sa kulang 4 na oras na biyahe pa Maynila. Nangangalahati na sila sa biyahe nang sa paglabas nila ng isang estasyon na hinintuan ng sinasakyang bus ay napuna ng dalaga ang isang itim na Mercedes-Benz na umagapay sa bus. Pagkatapos ay biglang nagsalubong ang mga kilay. Tila yata kahawig noong Mercedes-Benz na nasa kanila noong kamakailan. Pagkatapos ay umiling din, kamukha lang marahil. Ngumiti siya ng lihim. Masarap sigurong sumakay sa ganoong sasakyan. Komportable tulad ng gamit ng lalaking bisita nila. Sa isang sandali ay pumasok sa isip niya ang mukha ng lalaki. Ang tila galit sa pagkakatitig nito sa kanila ni Robert. Pero agad din niyang inalis sa isip
iyon at muling itinuon sa kotseng hindi naman gaanong lumalayo sa bus. Hindi sila mahirap at isa sa may mga sinasabi sa bayan nila ang daddy niya. Pero maliban sa isang pick-up at owner jeep, ay walang ibang sasakyang mayroon sa kanila. Kung sa bagay ay praktikal lang maiyon sa paligid ng niyugan at sa rough road sa bayan nila. Maliban sa daddy niya na modelong kotse ang gamit kapag umuwi ng San Martin. Subalit hindi naman ito nagtatagal at bumabalik din agad ng Manila dahil sa trabaho nito sa kumpanya ng mga Moravilla. Kung tutuusin ay hindi kailangan magtrabaho sa Manila si Alfonso. Sa niyugan lang ay magagamit nito ang kaalaman, subalit hindi ang trabahong bukid ang gusto ng ama. Nang mamatay ang mama niya ay lalo nang dumalang na umuwi ng San Martin ang daddy niya. Sa pagkakaisip na iyon sa ama ay may nahagip ang paningin niya sa likuran ng kotse ng kabigin siya ni Robert. Kung magtana na lang kaya tayo ngayon, Roxy. Wika nito na nagpawala ng pansin niya sa niya na natanaw. Ano ba ang sinasabi mo? Huwag na tayong tumuloy ng Manila. Bumaba tayo sa susunod na bayan at magtana ng tuluyan. Ayoko nang iniisip mo, Robert. Hindi ko magagawa sa Tia Pilar iyon. Pinagkatiwalaan niya akong lumakad mag-isa pagkatapos ay gagawin ko iyon? Pumalatak ang binata. Alam mo, minsan ay iniisip ko kung mahal mo nga ba ako. Lahat na lang yata ng suhestyon ko ay ayaw mo. Maghanap ka ng trabahong maaari kong ipangatweran sa Tia Pilar at pakakasal tayo. Hindi na niya idinugtong ang sinabi ni Pilar na mana lang niya ang gusto ni Robert sa kanya. Hindi siya naniniwala roon. Hindi yun ang pagkakilala niya sa kasintahan. Totoong palikero ito pero hindi marahil mapagsamantala. Sinabi mo iyan, pagbalik natin ng San Martin ay tatanggapin ko na ang alok ng tiyuhin kong pangasiwaan ng hardware nila at hindi mo na tatanggihang pakasal sa akin. Hindi na sinagot ng dalaga iyon at inhilig ang ulo sa balikat ng katipan. Hindi na niya namalayang nakatulog siya. Ginising siya nito nang pumasok sa terminal ang bus. Nandito na tayo, Roxy. Banayad ditong yugyug sa kanya. Marahan siyang nagmulat ng mga mata. Inikot muna ang paningin sa loob ng bus at pagkatapos ay sa labas ng bintana. Hindi agad sila umalis sa bus upang huwag makipaggitgitan sa ibang mga pasahero. Binuksan ang bag at inayos ang sarili. Itinali ang mahabang buhok. Let's go. Yakag ni Robert na isinabit sa likod ang knapsack nito at inabot sa itaas ang maleta niya. Sino kayang sasalubong sa atin? Well, I hope na hindi kanya makilala. Baka kilala ko, Robert, dahil kilala raw ako, sabi ng tiya. Baka mamaya taga-atin at makita kay magsumbong sa Tia Pilar. Naisip ng dalaga sa huling sandali at nag-alalang nilingon ang kasintahan. Malalaman natin. Isa pa hindi ako nag-aalala dahil pakakasalan naman kita. Sa ibaba ng bus ay ginala ng dalaga ang paningin sa pagbabakasakaling makilala ang sasalubong sa kanya. Miss Roxanne Bernardo? Isang may gulang na lalaki ang nasa harap niya. Oho, ako nga po. Ito ba ang salubong niya? Ang kaibigan ng Tia Pilar niya? Marahil ay malapit na sa 40 ang edad. Nasaan ang malita ninyo? Nilingon ng dalaga si Robert. Sinunda ng lalaki ang mga mata niya at nahinuhang malita niya ang hawak ng kasintahan. Inabot ito mula sa binata. Nasa parking po ang sasakyan, hali kayo. Paano ako? Si Robert na hinawakan siya sa braso. Saan tayo magkikita? Paano ko malalaman kung saan ka nakatira? Naguguluhang umiling ang dalaga. Bakit ba napayag-payagan pa niyang sumama ang kasintahan? Tiyak na malalaman ito ng tiya niya. Tiyak na tatawag ng tiya niya sa kaibigan upang itanong kung nakarating na siya at mas o menos ay sasabihin nitong may kasama siya. At bibigyan lang niya ng alalahanin ang matandang babae. Sasamahan kita sa kung saan ka dadalhin ang lalaking iyan. Ano ang malay ko kung iyan nga ang sinabi ng tiya mong sasalubong sa iyo?
Umagapa ito sa paglakad niya habang sumusunod sa lalaki. Hindi pa sila gaanong nalalayo nang mapuna ng dalaga ang sasakyang tinutungo ng lalaki. Ang Mercedes-Benz na itim. Bahagya siyang umiling. Maraming Mercedes na itim. Mabuhay niyang naisip. Nang napagtuunan niya ng pansin ang sticker na nakadikit sa salamin sa likod ng kotse, parang logo ng kumpanyang pinagtrabahuan ng daddy niya. Oo nga, biglang napagtanto ng dalaga. Parang napunanan niya kanina iyon nang matapat sa bus pero nabaling kay Robert ang pansin niya. Natitiyak kong iyan nga ang susundo sa akin, Rob. Bulong ng dalaga sa kasintahan. Paano mong natiyak? Ganting bulong ng binata. Bago pa nakasagot ang dalaga ay bumukas ang pinto at sa ikalawang pagkakataon ay muling nakita ni Roxanne ang lalaking bisita ng tiya Pilar niya. Napahinto siya sa paghakbang and held her breath. Sa pagkakataong ito ay sinuyod niya ito ng tingin. The man must be 29 or 30. He had the height, ang mamatay kasing itim ng uwak, and the face that startlingly rugged. At kinakabahan siyang di mawari dito. The man is formidable, a dangerous male species. Inihahayag na mukha nito ang ruthlessness. Sino ang lalaking ito? Paano naging kakilala ng tiya Pilar niya ang taong ito at hindi niya nalaman? Miss Bernardo, bungad nito sa malalim na tinig. May bahagyang himig ng pagka-arugante. Ang mamatay sa kanya lang nakatuon na tila wala siyang kasama. Ako si Alex Moravilla. Alex Moravilla, agap niya sa sinabi nito, ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan ng daddy niya. Bagaman ito lamang ang pangalawang pagkakataong nagkatagpo sila ng Alex Moravilla na ito, ay hindi isang beses niyang narinig na nagkwento ang ama niya tungkol dito. Bakit hindi ka pa magpabukas, daddy? Bakit kailangan bumalik ka kaagad ng Manila? Samo ni Roxanne sa ama. Kailangan, Roxy. 2 araw lang ay binigay na leave sa akin ni Alex Moravilla. Ayokong may patawag niya. He is ruthless and inconsiderate. Ani Alfonso. Baliwala dito ang mga tao na ginugol ko sa kumpanya. Hindi siya katulad ng among si Don Alejandro. But you're not an ordinary employee, Dad. Protesta niya. Manager ka ng isa sa mga branches ng kumpanya nila. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Alfonso. Hindi mo siya kilala, Roxy, iha. And I hope hindi darating ang araw na magkakilala kayo. Tumikhim si Alex na nagpabalik ng isip ni Roxanne sa kasalukuyan. Nilakihan ng lalaki ang bukas ng pinto ng kotse. Sumakay ka na, Roxanne. Naguutos ang tinig dito na inalis ang Miss Bernardo at ginamit ang pangalan niya. Teka. Si Robert na humakbang pauna at hinawakan sa braso si Roxanne. Saan mo dadalhin si Roxanne? Kasama niya ako. Walang emosyong tumingin kay Robert si Alex. Hindi sinabi sa akin ni Pilar na may kasama si Roxanne, mister. Ang imbitasyon ko ay para lamang sa kanya. Wika nito sa magalang na paraan pero gustong panginigan ng laman ni Roxanne sa paraan ng pagkasabi. At nakita niyang bahagyang napatras si Robert. Kasama ko si... Balak niyang pasamahin ang kasintahan kung saan man siya dadalhin ng lalaking ito. Nakadarama siya ng hindi maintindihang takot para dito. My hospitality do not extend to a male companion. Agap ni Alex sa sasabihin ni Roxanne. Please, nakikiusap ang tinig niya. Kung hindi siya maaring sumama, siguro ay maaring niyang malaman kung saan ako nakatira. Magkasintahan kami. Na para bang ang huling sinabi niya ay proteksyon laban sa lalaking ito. Nakita niya ang bahagyang pagtaas ng kilay nito. Isang tarheta ang dinukot ni Alex sa bulsa ng polo nito at inabot kay Robert. Nariyan sa tarhetang yan ang address ng bahay ko. Formal nitong sinabi. Pagkatapos ay muling nilingon si Roxanne.
at hinawakan ang door handle ng kotse upang papasukin na ang dalaga. Tinapunan ang huling sulyap ni Roxanne si Robert bago pumasok sa loob ng sasakyan. Ni walang nasabi ang binata. Sumunod si Alex. Sa bahay, Anton. Utos nito sa driver kasabay ng pagsasara ng pinto. Isang mahabang paghinga ang pinakawala ng dalaga. Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang kulungan at kinakapos ng hangin. Sinabi ni Pilar na masunurin kang bata, Roxanne. Pero mukhang hindi alam ng tiya mo na ang mga bagay na ginagawa mo sa likuran niya. Ani Alex na ninlingon siya.